Tintin, anong naramdaman mo habang binabasa mo yan? Nalito. Una nalito, tapos sakit sa ulo. Kasi na-analyze mo maigi eh. Kaso, kahit anong analyze ang gawin mo, nakakalito pa rin kasi syempre. Marami siya, magulo. Magulo ang niya. Masyadong mahaba ang kanyang yung tula. Mahaba ang pagkapaliwanag dito. Pero sa tatlo pa rin, sa tatlong Diyos lang umiikot. Pero nakakalito siya. Kahit tatlong Diyos lang pinag-uusapan, nakakalito. Sakit sa ulo. Kahit pilit mo i-analyze kung ano kung sino yung anak nung ganito, hari ng ganyan. Masakit, hindi mo ma-realize kung ano talaga, kung sino talaga yung tunay na Diyos. Para sa iyo, anong masasabi mo, personal opinion mo diyan sa binasa mo? Dito, siguro, opinion ko. Maganda siya, kaso mahirap nga lang intindihin. Kailangan mo basahin mo paulit-ulit hanggang sa maintindihan mo kung sino at kung ano yung ibig niya ipahirap. Talaga? Ganun talaga? Maganda siya. Kasi, kumbaga, na-enhance yung skills mo. Kumbaga, yung IQ mo. Na-enhance siya. Na-enhance. Diyan sa binasa mo, anong mensahe para sa'yo? Ang mensahe, siguro kung kilalanin ang tunay na Diyos. Oo. Kilalanin ang tunay na Diyos. Kumbaga, hindi yung kung sino lang yung nag-Diyos-Diyosan, yun na kailangan mo munang kilalanin ng maigi. Parang sa akin, yun yung pinakaano ko. Base dito sa tula. Nung habang binabasa mo siya, sa unahan, sa gitna, syempre, hanggang hulihan, anong masasabi mo sa mga nilalaman ng talata niya? Masyadong mabigat yung mga niya, yung mga meaning, yung mga ginamit. Then yung pinaka, niya, kung i-analyze mo siyang maigi, mahirap eh. Mabigat yung kanyang nilalaman. Yung nilalaman ng tula. Kahit na nandun lang yung pinaka-word na halimbawa bulag, yung itlog, yung gano'n, mahirap siyang intindihin. Kailangan mo talaga ng mahaba pang kumbaga, uulit-ulitin mo pa siyang basahin para lang ma-realize mo kung anong ibig sabihin ng tula.